Backyard. So ngayon, dumarami yung nagtatanong kung kailan natin pinabalik ito. Kasi ni-stop kasi natin to 100 days. So ang topic natin is kung kailan ibabalik itong sisikal. So meron akong video dyan bakit natin ini-stop yung sisikal dahil meron po tayong mga purpose dyan, mga purposes dyan. Kaya ini-stop natin. So ito kasi yung pinag-aralan ko pa guys, ini-experiment ko kung ano yung result. So goods naman ang result, kaya nga isinishare ko sa inyo. So hindi po ito sponsored, ito po ay binibili ko po sa sarili kong bulsa. So Billman, gawa ito ng Billman. So Billman, baka naman makatanggap tayo ng bonus o bono. Bono. Dahil isa tayo sa nagpapataas ng demand itong gumagamit ng sisikal powder. So baka naman Bellman, baka lang naman, baka kalabaw, kabayo, kambing. So balik tayo guys. Anyway, balik tayo sa pagbibigay na ito pagkatapos manganak. So ang sinishare ko po talaga guys, 5 days bago ibalik ito yung sisikal. 5 days simula nakapanganak. Dahil ang inahin natin kapag bagong panganak, sapat pa yung naibibigay na gatas sa kanilang mga biik. So ang mga biik hindi pa ganon kalaki, hindi pa ganon kalakas dumidi sa ating inahin. Kaya hindi muna tayo nagbibigay nito kagad. Dahil masama din sa mga biik. Kasi ito pampagatas guys Ayan Best in lactation, boost milk production and milk quality. So pampagatas din po sa guys, nakakatulong siya para madagdagan yung gatas ng ating inahin. So sa 5 days po kasi medyo malakas na yung mga biik dumidi. At kailangan na po natin talaga na bigyan ng sapat na vitamins yung ating mga inahin para sapat lagi yung nadididi ng ating mga biik. So healthy po ang ating mga biik. So masama din po kasi kapag maaga natin ibigay, so alam naman natin na isa sa dahilan sa pagtatay ng biik yung sobra-sobra maglabas ng gatas ang ating inahin. Dahil kapag hindi naubos yan, kasi ano yan sa first day, ang inahin is unlimited pa yung gatas niyan, marami pang pundo. So after 24 hours, so may oras na yung paglalabas ng gatas ng ating inahin, hindi na po unlimited yan. So sapat pa yun na gatas na pinoproduce ng inahin, binibigay sa biik, sapat pa yun. Kaya hindi muna tayo nagbibigay dahil masama din ang sobra. Kasi pag sobra hindi nila nauubos, so napupundo yan sa didi ng mga inahin, yung gatas. Sa pangalawang padidi nila naiinom yung stock. So isa yun sa dahilan kung bakit nagtatay yung mga biik natin. So kaya sinabi ko sa ano ko kasi to guys, pinag-aralan ko kasi to, ini-experiment ko talaga to. Ito lang kasi yung ito pa lang yung mga food supplement na talagang itinry ko, pinag-aralan ko kung ano yung magandang result. Kaya isinishare ko po sa inyo. So first day, second day, third day, sapat pa yung gatas na yan. Basta lagi kong pinapaalala sa inyo guys, kaya nawawalan ng gatas yung inahin ninyo 3 days, 5 days dahil hindi nyo ginamot ng maayos yung inahin nyo nung time na nanganak. Gamutin nyo po ng maayos yung inahin ninyo. Meron na rin akong previous video dyan kung paano maggamot ng inahin. So paalala lang, bawat research may kanya-kanyang pamamaraan yan, may kanya-kanyang diskarte. So ito sa akin, matagal ko rin to guys nakuha lahat ng mga program, paano mag-alaga ng inahin, paano mag-alaga ng biik. So 7 years guys bago ko nakumpleto yung mga pamamaraan na talaga namang maganda yung result. So marami na nagpapatunay dyan, yung mga gumagaya. Ito po ay pamamaraan ko at diskarte ko sa pag-aalaga ng inahin. So marami tayong mga kabakyard na iba't ibang pamamaraan.
So kung gagayahin nyo yung pamamaraan ko, so pamamaraan nyo na rin, diskarte nyo na rin yan. So kung hindi naman, okay lang. Kung hindi nyo gagayahin, idagdag nyo na lang sa inyong pamamaraan sa pag-aalaga. So goods naman. Hindi naman tayo nag-share ng hindi maganda. So lahat na i-share natin informative yan, makakatulong yan sa ating pag-aalaga. So sa mga old followers ko, alam na nila yan. Hindi na nga yan sila nagtatanong So kadalasan nagtatanong yung mga newbie sa pag-iinahin, tsaka yung mga new followers po talaga. So kaya lagi kong inuulit na nga lang yung video kasi nga inuulit-ulit din yung tanong. So for reminder. Kasi ano lang yan guys, tandaan nyo lang lagi yan. Kasi nga paulit-ulit lang yung cycle na yan sa pag-iinahin. Maulit-ulit lang yung mga nangyayari, ginagawa natin, paulit-ulit lang yan. Kaya nga isa puso, isa isip yung mga dapat gawin. Yung mga feeding guide, paggamot, program sa paggamot, sa mga biik, yan, paulit-ulit lang yan kapag nag-iinahin kayo. Kaya tandaan nyo lang po lagi. Tandaan nyo lang po. So ito, ini-explain ko na. So sa mga walang available, sinishare ko din yung link. Tumataas, dumadami yung ang dami talaga nag-order nito sa online. Sa Shopee na binibigay ko na link. Nakikita ko yan guys kung sino-sino yung nag-order nito sa online. Nakikita ko po yan. Pero inuulit ko, hindi po ito sponsored. Binibili ko lang din po ito. So sa mga gusto pang mag-order, share ko na lang yung link dyan sa comment section. Dyan na lang kayo umorder para iwas scam ba. Alam nyo naman ang panahon ngayon. So, ito guys, ito ang kailangan natin sa ating inahin. Yan, calcium, vitamins, minerals. So, hindi lang ito sa baboy guys. Pang animals pa. Lahat animals, ibig sabihin, may is guys, iba't ibang animals yan. Ayan, nakikita nyo yung picture. Yan. Oh, nakikita nyo. Baboy pwede. Pwede sa manok, baka, kambing, rabbit, kabayo. Oh, see? So, malaking siya. Malaki talaga siyang tulong sa atin. Kahit sabihin natin na dagdag expenses. So, kapag sa inahin po kasi, hindi dagdag expenses yan. Ito ay dagdag kaalaman at dagdag healthy sa ating sarili. Kasi nga, kapag okay yung healthy yung alaga natin, so healthy din tayo. Wala tayong masyadong iniisip, hindi tayo nai-stress. So, yung isinishare ko naman sa inyo, makakabuti lahat yan. Kaya, i-share nyo to guys, for idea sa ating mga kapwa backyard hog raisers. Dami talagang, sa pagbababoy kasi kahit sino pwede pumasok dito So, kahit wala kang alam, kasi karamihan talaga is kulang sa idea bago hindi mo na pinag-aralan bago papasok. Isa na ako doon, pumasok ako dito, hindi sapat yung kaalaman ko, idea. So nung una talagang naghahanap ako ng mga pamamaraan kung yung alam na natin yung ginagawa. So nakuha ko na yan, 7 years guys ko pinag-aralan yan. Tapos ipinamahagi ko lang sa inyo yan na libre. Yung mga lahat na kung paano mag-alaga ng inahin. Samantalang nung ako dati, wala po akong idea, wala po akong pinagkukunan ng idea. So sinisikap ko sa sarili ko na matutunan ko talaga. So walang nagtuturo sa akin. So kaya nga ang tagal, ilang taon. So ngayon, isinishare ko sa inyo ng libre lang. So wala kang ibang gagawin. Panoorin, isa puso, isa isip po, panoorin ng buo ang video para mas maunawaan. Kasi tulad niyan, kakapost ko lang kanina, may nag-comment, may nagtatanong, kung pinanood niya ng maayos, di sana yung tanong niya higit pa roon na makuha niyang sagot. Di niya kasi pinapanood, pero ang sagot nandun na sa video. Kaya pakiusap ko lang, panoorin ng maayos. So, yun lang guys. Maraming salamat po. Happy farming and God bless.